Alam niyo, naalala ko yung Suzuki Skydrive Dedice. Isa yun sa mga medyo legendary na scooter ni Suzuki. Nakakatuwa ngayon kasi yung Bergman 125 nagkaroon na ng 1.5 version or yung 150 version. So ito ni-reveal nila ngayong araw na Dedice, yung Suzuki Bergman 1.5 kung tawagin nila. Nakakatawa dyan, kakaiba yung kanyang pinaka front look sa Dedice. Kung mapapansin ninyo, yung kanyang headlight is merong daytime running light. Tapos para siyang merong piece dito sa gitna, parang may third eye. So yung daytime running light na yan, Dedice, napakaganda na itsura niya, lalong-lalo na sa gabi. Tapos, naka-split LED na rin yung ating mga headlight. Meron tayong Suzuki emblem dito sa may bandang gitna. So ito yung black, Dedice. Meron pa silang white. Ito yung white, oh. So ito yung white na version, Dedice. Para sa akin, mas appealing yung white nila. 150cc version. Ay, isa sa mga nagustuhan ko dito, Dedice, is meron siyang tire pressure monitoring. Yun ang nagustuhan ko sa kanya. Pero syempre, it is equipped with all the bells and whistles sa kailanganin natin sa motorsiklo. Kagaya nito, tignan mo yung rear shock niya, Netizenz. May sub tank at pabaliktad, pabaliktad yung sub tank niya. So meron tayong dual shock sa likod, Netizenz, na naka sub tank. Tapos may built-in na rin tayo na tire hugger dito. Isa pa sa mga nagustuhan ko dito is meron na siyang built-in na bracket. So top box ready na siya. Ayan, no? Ganda, di ba? Magpapakabit niya ng top box, ready na to. At may ilaw pa yung kanyang pinaka panel. So meron tayong TFT display, Netizenz, na kompleto na ng mga information na kakailanganin natin. Tapos colored yan, hindi yan yung parang single color or monocolor lang. Ito isang to is colored, Netizenz. At the same time, syempre, ang pinakakailanganin natin is safety. So ito po, Netizenz, is equipped with traction control system. Meron na po siyang traction control. Ayan, and syempre, ABS sa unahan at ABS sa likuran. Actually, pati itong side stand na to, Netizenz, is meron niyang indicator na makikita mo doon sa kanyang pinaka-screen kapag ka naka-engage pa yung inyong side stand. Ang ating tangke nandito pa rin sa unahan. At napansin ko is meron siyang bulsa pero isang piraso lang na naandito. At equipped mo na rin yan with charging port. Actually, balita ko dalawa daw charging port neto eh. Ayun, naandito yung isa. So may isa pa siyang charging port dito sa upuan. So it is equipped with 25 liters of seat storage. So kasyang-kasya, Netizenz, yung ating mga regular helmets. Pero syempre depende pa rin sa shell. Kasi napapansin ko medyo narrow siya. So depende pa rin yan sa shell at saka sa size. Pero dito sa may ilalim, meron din siya kasama na tool. Ayan, meron siya kasama na tool dito. Tapos very minimalist lang yung design. Meron lang tayong Bergman dito na emblem na naka-emboss. So yung iba kasi diba 155, 160. Ito ang pinakapangalan niya is Bergman 15. 15 lang, hindi siya 150. So pagdating naman sa handlebar, Netizenz, mapapansin niyo covered po yung ating handlebar. Ayan, with the Suzuki emblem here. Tapos meron na din siyang idling stop or stop and start system. So kapag nahinto yung motorsiklo, Netizenz, let's say sa traffic light, within 3 to 5 seconds mamamatay yung engine niya. Tapos twist mo lang yung throttle, is magi-start na siya ulit. So no need nang i-start dito sa kanyang electric start. Ganda ng kanyang mga side mirrors. Kakaiba to. Very premium. Para siyang kaparehas sa mga 400cc yung side mirror niya. And syempre, keyless na rin yan. Makikita nyo dito, keyless siya. Meron tayong pindutan para sa fuel at meron din tayong pindutan para sa seat. Then napaka-premium no ating pinakaupuan. Tangkita naman, no? So we have two options of riding position. Pwede ka naka-upright sitting position lang and pwede rin naka-cruising style. So I think dito mo rin sususian kung sakali man na malobat yung inyong remote. Dito mo rin siya sususian para mabuksan yung kanyang pinakaupuan. So itong white, Netizenz, para pa siya merong metallic na color dito sa may bandang loob. Tapos para nag-blend dito sa metallic color no kanyang built-in na bracket. So dual channel ABS nga siya, Netizenz, tapos triple LED. Isa pa sa mga nagustuhan ko dito, Netizenz, 14 inches yung kanyang wheels, kaya maganda talaga yung handling niya. So di kayo maninibago kasi parang kapares lang niya yung mga ibang motorsiklo. 14 inches wheels, tubeless tires na, ECS and ABS na siya. Dual channel, yes. So pagdating naman sa engine, Netizenz, we have 4-stroke, single cylinder na single overhead cam, 2 valves, kaya matipid pa rin to sa gasolina with the bore and stroke of 57.3 by 57.9 millimeters na kaya mag-produce maximum power of 10.6 kilowatts at 8,500 RPM and a maximum torque naman na 14.2 Newton meters at 6,500 RPM. So hindi pa rin ito magpapahuli pagdating sa mga overtaking situation. Makakasabay at makakasabay siya, especially syempre 150cc nga siya. So it's actually 149cc to be exact. Fuel injection na kaya matipid sa gasolina. Liquid cooled ito kaya mabisa kahit mahabang biyahe. Hindi kayo mag-aalala sa mga overheating issue. Talaga modern na yung mga features niya. It's fully automatic, Netizenz, na may electric start. At sa front suspension naman, meron tayong telescopic fork. At sa rear is sub-tank rear suspension. Ang size ng gulong, Netizenz, is 110
110 by 80 by 14. And sa likod naman is 130, 70, 14. So disc brake sa unahan and disc brake sa likod. And syempre, yun nga, dual channel ABS. We can expect a length of 2,100 millimeters, width na 755 millimeters at height na 1,250 millimeters. Meron naman itong wheelbase na 1,315 millimeters at ground clearance na 135 millimeters. So, yung ground clearance niya, Netizen, is average. Hindi na to sasaya doon sa mga higanting hams and pwede rin and safe na safe sa mga medyo baha na situation. So, wag nyo na lang siguro ipantawid ilog kasi pang city driving po ito. Ang weight naman nito, Netizen, medyo may kabigatan lang, 150 kilograms. Kasi yung mga NMAX nasa 134, 132 kilograms lang yan. Ang seat height naman, abot na abot ng 5'4" in height na kagaya ko, 760 millimeters. Abot. Manipis lang kasi yung ano niya. So, abot ng 5'4". Ayos to. Gusto ko na ito. So, 8 liters yung kanyang fuel tank capacity, Netizens. You can expect 43.6 kilometers per liter na fuel consumption dito, Netizens. Matipid na siya. Given the fact na 2 valves nga kasi, kaya matipid siya. Isa sa mga tanong sa akin, Netizens, is kung silent start na daw ba siya kasi yung Bergman is maingay daw. Yung 125. So, itong 1.5, Netizens, silent start na po siya. Yun ang kagandahan sa kanya. Tapos, ito pala ang kanilang idling stop system. Auto stop start system yung tawag nila. So, nakatalnek din sa likod, oh. Pagulo. Yun ang ambassador ng Suzuki. So yung taillight niya, Netizens, isang malaking, very visible na taillight dito, pero meron tayong nakahiwalay na mga turn signals, reflectors magkabila, added visibility at night. So napaka-forma din ng kanyang likuran. Siyempre may plate light din para sa ating plaka. At ito talaga nagpa-stand out sa akin, syempre. Bukod dyan sa tri-LED na LED, meron na rin siyang built-in na windshield, makikipagsabayan na sa mga ibang touring na scooter ngayon sa market. So ito yung magiging isa sa mga kalaban na hatid ni Suzuki, which is isa rin sa mga top brands talaga, or kung tawagin nila is Big 4. Si Suzuki, isa sa mga inaantay natin na mag-release ng 150cc na motorsiklo para na scooter actually, kasi yung Raider nila sobrang benta na eh. So we're looking forward talaga na magkaroon sila ng scooter at pinagbigyan nila yung hiling natin. Dinala nila dito sa Pilipinas yung Bergman 1.5. Ano sa palagay nyo, Netizens? Sa presyong 165,000 pesos. Sulit ba? Ano kaya magandang motorsiklo ang ikumpara dito sa next vlog? Comment your suggestions below. Kung nagustuhan mo to, don't forget to give this video a thumbs up, subscribe. Again, this is Adriano. Always keep it cool and ride safe always.